Ang Lakers magkakaroon ng malaking cap space sa 2026 sa oras na matapos na ang player option ni Lolo Bro na nagkakahalaga ng 52 million, lalo na kung magdesisyon na nga to na i-option out yan, dahil ayon mismo sa report ng Sports Illustrated na higit pang cap space ang pwedeng makuha ng Lakers kung mag-option out si LeBron, kasama pa ang ibang mga players mula kila DeAndre Ayton at Marcus Smart na may player option rin. Kaya inaasahan talaga na magkakaroon ng malaking flexibility ang Lakers sa 2026-27 season at inaasahan na malinis ng mga to ang expiring contracts nila at makakakuha ng additional star sa roster na makakasama nitong si Luka Doncic. Sa 2026-27 season, inaasahan na rin na bababa ang NBA salary cap sa lahat ng team mula sa inaasahang 10%, bababayan mula sa 7% na lang. Pero nakikita pa rin naman na may sapat na flexibility ang Lakers na papatak mula sa 60 million na pre-cap space sa off-season sa oras na mag-option out itong si LBJ. Ganyan kakomplikado mga pare ko yung annual salary ni Lolo Bron sa Lakers, dahil nga mabigat talaga yung 52 million na annual salary nitong si Lolo Bron. Si Austin Reeves naman kasalukuyang nasa ilalim ng 4 years 54 million na kontrata kasama yung player option para sa 2026-27. Sa summer na to, nag-offer lang ang Lakers ng isang maximum extension mula sa 4 years na nagkakahalaga lang ng 89.2 million. Mismong tinanggihan niya ni Reeves, kaya nakikita ng mga analyst at ng mga insider na magiging open sa market itong si Reeves sa 2026. Hindi naman magiging komplikado dapat yung extension ni Reeves sa Lakers, pero ngayon ang dinidemand kasi ni Reeves 30 million plus year na annual. Gusto nitong pumasok sa 30 million players club. Yan yung kontrata na hinahabol ngayon ni Reeves. Hindi kayang ibigay ng Lakers yan dahil nga mas pinaghandaan ng mga to ang long-term extension contract nitong si Luka Doncic mula sa 3 years 165 million. Kaya wala nang sapat na cap space ang Lakers para ibigay kay Reeves ang 30 million plus year na hinihingi nito na annual. Sa report kasi na lumalabas, magiging eligible na magkaroon si Reeves ng 5 years 246.7 million deal para sa Lakers. O sa ibang teams, pwedeng pumasok yan ng 4 years 182.9 million. Halos doble mga pare ko yung pwedeng kitain itong si Reeves pagpasok ng 2027 season. Yan yung pwedeng araw na nakaabang na kay Reeves sa oras na pumasok to sa free agency. Kaya ngayon sa report, nakikita ng mga analyst na pwedeng hindi na i-exercise nitong si Reeves ang option niya at pumasok yan sa free agency sa 2026, kung saan mismo nito hinahanap yung malaking contract mula sa 30 million year na papatak sa 120 million sa 4 years. Dahil ayon mismo nga sa mga kilalang NBA analyst tulad nitong si Jovan Buwan ng The Athletics, ang antas ng court performance ni Austin Reeves nasa parehong level na ng mga kilalang guards gaya nila Tyler Hero at Emmanuel Quickley, mga players na kumikita na ng 30 to 35 million per year. Kaya nga dahil dyan, sinasabi niyang easily in that class si Reeves at mahusay pa kaysa sa ibang mga teams na nasa 30 to 32 million salary range. Kaya sinasabi mismo ng mga to na deserve talaga ni Reeves ngayon na pumasok sa 30 million salary class. Si Westbrook, since nang mag-umpisa naman talaga ang off-season, official lang naging unrestricted free agent yan matapos i-decline yung kanyang player option mula sa Denver Nuggets. Kung kaya bukas na siya sa mga anumang teams na kayang mag-offer sa kanya para sa bagong season. Nag-average yan sa Denver ng 13.3 points, 4.9 rebounds and 6 assists per game. Pinatunayan nga lang raw talaga nito na kaya pa rin niyang sumabay at pinapakita pa rin yung pagiging productive sa rotation ng team. Ang daming mga teams naman talaga yung nalilink dito kay Westbrook at may mga report na kung wala pa rin nga daw team ang kukuha dyan, pwedeng retirement na nga raw yung huling destinasyon yan. Pero ngayon nakikitang si Westbrook kabilang pa rin sa mga top cheap free agents at isa nga yan sa mga potential na target ng Rockets ngayon mula sa free agency. Sa kabila ng pagiging dating MVP, ang halaga niyan ngayon nakabatay pa rin nga raw sa magiging rotation niya sa team. Magandang backup guard and blocker para nga raw sa Houston itong si Westbrook. Sa isang tweet nitong si Stephen A. Smith, kilalang ESPN analyst, hinihikayat nito mismo si Westbrook na makipag-reunion kay Kevin Durant sa Houston Rockets. Binigyan din niya ang toughness and dependability ni Westbrook.
Mga katangian nga raw na pwedeng ikasigurado ng Rockets lalo na sa kawalan nitong si Dillon Brooks sa roster. Naglabas naman mismo ng opinion si KD dyan, isa-isang initial reaction nito pagkatapos niyang matanggap pang trade papuntang Rockets. Tinanong si KD kung possible nga ang reunion nila ni Westbrook sa team. Ang sagot lang nito, I don't know about that, it's still early. Meaning lang may mga interest pero wala pang opisyal at concrete about sa pwedeng maging reunion nila sa team ng Houston Rockets. Yan yung report mga pare koy.